Kaugnay ng dagdag pensyon ng SSS, makakausap natin dito sa studio si Ms. Louie Sebastian, ang Assistant Vice President for Media Affairs ng Social Security System o SSS. Magandang umaga po sa inyo. Isang magandang umaga, Howie. Thank you for inviting us. Okay, na-interview namin si Budget Secretary Benjamin Diokno tungkol dito sa pangako ni Pangulong Duterte nung nangangampanya pa lang siya ay nataasan yung pensyon, na matagal ng na binito ng nakaraang Pangulo, si Pangulong Aquino. Pero sinabi ni Budget Secretary Diokno sa amin na pangkampanya lang daw itong pangakong itataas yung pensyon. Pero may magandang balita para sa mga beneficiaries, no? Yung mga tumatanggap ng pensyon. Pero what or who finally convinced the President na itaas yung pensyon? Batay naman po dun sa statement ng ating Pangulong Duterte kahapon, sinabi niya that he's fulfilling a social contract. Yun nga po, yung kanyang, yan ay gusto niyang alagaan yung ating pong mga senior at ating mga elderly. At pagkatapos naman po, pinangangalagaan naman niya rin yung funding natin with SSS, na kaya nga po, pinakinggan niya rin yung pong suhestyon ng ating mga economic managers na dapat mayroon pong contribution hike at may pagtaas ng ating monthly salary credit para balanse po yung pagbibigay ng benepisyo at saka po yung ating contribution. Howie, kasi ang gusto nating ipaalam sa lahat, ang SSS po talaga, dalawa po yung pinagkukunan niya ng pondo, contribution collection at saka po yung investment from income. It is a private pension fund by nature dahil kayo po ang mga membro namin ang may-ari ng pondo. So hindi naman po nagbibigay ng any assistance po ang government. So bilang po ito ay private fund in nature, yun po talagang koleksyon ang pangunahin pong pinagkukunan niyang revenue pag po nabayaran na ang lahat ng benepisyo at saka lang po tayo makakapag-invest. Ngayon, kung masyado na pong malaki yung pong imbalance na tinatawag natin in terms of paying for benefits, tapos wala po tayo matatanggap na contribution, doon po tayo nahihirapan sa pagbibigay po ng additional na benepisyo. Okay, parang napaka-simple naman ang solusyon, no? You raise the pension, which senior citizens badly need, Opo. To fund that, you raise contribution. Di ba? Parang napaka-simple. What took it so long? Bakit napakahaba pa ng debate tungkol dito? Was there resistance to raising contributions? Siyempre po, ang ating pong komisyon, for example, ang Social Security Commission, participated po yan. Mayroon pong representation dyan ang ating employers, ang ating pong employees, pati po general public. May representation po sa ating komisyon. Siyempre po, doon po sa ating SSS contribution, 70% po niyan ay galing sa ating employer. So malaking bagay po ang konsiderasyon din natin sa ating mga employers kung paano po yung impact noong additional contribution sa kanila pong business operations. So yun po yung mga bagay na pinag-aralan po at siyempre po pinag-usapan yan doon sa level po ng ating komisyon. At nakita ko rin naman, yun nga, dahil humingi ng panahon si Pangulong Duterte na pag-aralan ito, I'm sure kasama yon sa naging responsableng desisyon niya. Okay, so in other words, ang sinasabi mo, tinututulan ito ng mga employers, ino-oppose nila. Kaya ayaw pumayag nung una yung mga economic managers at pati si Pangulong Duterte was convinced na this is not the time to do it. Ang isa pa po kasing naging usapan doon ay, di ba po, may mga nagsusulong din naman po na government subsidy na sana, na sinagot naman din ng ating Pangulong Duterte na hindi siya pabor na gamitin yung taxpayers' money, yung po mga nagbabayad ng buwis, para po sa increase of benefits ng SSS members. So, kasi bilang Pangulo ng Bansa, titingnan po ninyo lahat yun. So, naiintindihan niya na ito, pondo po talaga ng mga taga-SSS. Kami po, bilang fiduciary of the fund, trustees of the fund, pangalagaan to ensure po na yung pong ating ding mga members ngayon na nagbabayad, meron po silang asahang pensyon pag naman po sila ang nagretiro. At saka yun nga, mabanggit ko, yung pong actively paying members natin ay nagkikinabang po yan sa iba't ibang klase ng benepisyo. Ganon na pinag-usapan po natin ng pensyon, meron po tayong sickness, may maternity para po dun sa mga members natin na babae na nanganganak. Kapag po sa panahon ng panganganak nila, may maternity benefit po silang tinatanggap. So it's some sort of assistance also. Tapos may disability benefit, may funeral. Ang pension po kasi tumatawid din yan sa legal na asawa at sa dependent children. So lahat po ng ito, pag po tayo nagko-compute ng benepisyo ng isang membro, lahat po yan ay kasama. Yan po yung mga actuarial studies na tinatawag po natin. Okay, pag-usapan natin yung services and other benefits later. Pero itong mga sinasabi ng mga economic managers na kapag tinaas yung pensyon, iiksi yung fund life, magiging bankrupt pa. May mga ganun silang nakakatakot na senaryo na pag
nag-retire na tayo, wala, may mga nasa prime working age, no? Mawawala ng pondo para mabigyan naman tayo ng pensyon. So, ang sinasabi nila at the current rates Yes. hanggang 2042 Yes. yung fund, yung Yes SSS po, fund. tama po. So with this rise in the pension and the corresponding rise in contribution, ganun din ba kahaba yung funding life or nagbago na? Aabot po ang pondo ng hanggang 2040 once na ma-implement po natin yung ating increase in contribution na 1.5% at saka po yung increase in monthly salary credit from 16,000 magiging 20,000 na po siya. So sa 20,000 po natin i-a-apply yung bagong 12.5% na contribution rate sa SSS. So sa Mayo po iyan, sa anunsyo din ng ating Pangulo, sa Mayo po natin ipapatupad yan. Ang epekto po niyan sa pondo ng SSS, tatagal po tayo. Ibig sabihin, kaya po natin magbayad ng benepisyo until 2040. At yun nga, mayroon din naman pong commitment yung ating bagong pamunuan sa SSS na we will also do our share of improving our operational efficiencies, yung pong paghahabol sa ating mga employers. Yan po ay talagang papaigtingin din po natin yan. Okay, so hindi gumagawa ng malaking burden itong kasulukuyang administrasyon para sa susunod na administrasyon. Hindi po. Actually po, ang talagang direksyon po ng ating Pangulong Duterte din sa SSS, pahabain pa po ang buhay ng SSS at kaya nandyan sila Chairman Dean Amado Valdez. Ang ideal po na pension fund life ay 70 years according to international standards. So doon po dapat papunta tayo. Well, of course, may nakakita rin kami mga studies na in countries like Canada, mas maiksi, no? So, bakit 70 years? Why not 20 years, 30 years? Yan po pinag-aralan din po yan ng ating mga actuarial studies, no? Nakita po yan. Kasi meron po tayong tinatawag na ang SSS po intergenerational subsidy. Ibig pong sabihin, yung henerasyon ngayon, sila po ang tumutulong dun sa ating mga pensioners. So ideally, it's only one generation na diferensya po. Na kapag po may papasok na bagong membro, sila po ang susuporta dun sa mga existing na pensioners. Ngayon po, kung sobra po ang paghabol dun sa taas ng benepisyo as against sa ibinabayad po na kontribusyon ng existing na ating membro sa ngayon, kakainin po yung pong membro, yung pong pondo naman na ipinapasok nung pong second generation. So in effect po, magiging dalawang henerasyon yung pong tumutulong dun sa ating pensioners sa ngayon. So yun po yung iniiwasan natin. Kasi kapag po masyadong malaki na yung benepisyo, yung pong kontribusyon maliit, nagkakarga yan ng bawat generation. So hanggang sa ilang henerasyon na, kanino na natin maipapasa. Yun po yung inaayos natin pilit sa ating sistema. I guess from a policy making point of view, no, mas madaling sabihin na itaas na lang yung contribution to offset the rise in pension. But nabanggit mo na rin yung collection efficiency. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga kailangan magbayad ay nagbabayad. Totoo po May mga yan. delinquent. Is there a ballpark figure kung magkano yung collectibles pa ng SSS? Yung mga delinquent na mga employer at yung mga iba pang kailangan magbayad? Yes. Ang sa amin ngayon, no, kasi it's an ongoing case, kumbaga. Kaya tumatakbo din yung penalties niyan, buwan-buwan, meron yan 3% penalty per month kapag hindi niyo po ipinagbayad ang inyong employees. Pero siguro ang mas maganda namin na ipakitang numero, meron pong kaming 38 convictions. 38 convictions. Meron na pong mga employers na nahatulan po yan ng korte na sila ay ipakulong or kaya at pati magbayad ng penalty. So kasama po yan, employer compliance, employer delinquency. So more aggressive enforcement. More But is aggressive. that resulting in higher collections? Dapat po, yes, it will. It will result. Pero just the same po, ang sinasabi natin po, no, yung collection contribution po, it's a short-term solution. Ibig po sabihin, mapapalaki po natin yung pondo at this time, pero yung pong tinatawag natin na structural imbalance dahil nga po maliit ang ating kontribusyon as against sa inaasahan natin po na benepisyo with SSS, yun po ang kailangan nating long-term na gamutin sa ating pong sistema. And yun po yung mga charter amendments na kailangan at inisinusulong namin na ang isa naman pong maganda with the pension discussions, na maliit nga po ang pension sa SSS, yun, nakatuwang na natin ang ating mga mababatas to look for long-term solutions. Kasi paulit-ulit tayong pag-uusapan natin tong mababa ang pension. Ngayon, naging 2,000 siya, yung minimum pension, from 1,2 naging 2,2. Tapos may mga
ano pa tayo, pagsusulong na madadagdagan nga yan in 6 years na panibago 1,000. Pero again, yung cost of living natin tumataas naman, di ba, Howie? So dapat ang pagtingin natin, isinasabay talaga natin yung ating pensyon, ganun din ang ating contribution sa cost of living Well, that's the natin. other thing. Yung cost of living, of course, pinag-uusapan natin 1,000 o 2,000. Pero realistically speaking, ano bang mabibili ng 1,000 ngayon ng isang senior citizen na po. nangangailangan ng maintenance medicine, walang trabaho, Totoo po. minsan may sinusuportahan pa ng mga kamag-anak. No? Oo. So why not? What can 1,000 pesos increase Totoo po yun. actually do? Yes, totoo po yun, totoo po yun. Pag po tiningnan yung amount na 1,2, maliit po talaga. Pag tiningnan po yung 1,000, maliit po talaga. Pero kapag po pinag-aralan natin kung ano po ang naging balik ng bawat pisong kontribusyon ng isang SSS member, which right now is up to 16 pesos po on an average. Meron pong mas malaki po ang binabalik ng kanilang piso dahil again, we are a social insurance, yung pong mga mas may matataas ang kita, nasa-subsidize po nila yung pensyon ng mga mas maliit ang ipinasok kasi mas mahirap po sila. So, ganun po yung social insurance concept. So, again, yun nga siguro hindi natin may iwas na ipasok sa usapan yung aming kapatid sa industriya na nag-iisa naman po sa Pilipinas. Kung ikukumpara po kami sa GSIS, sa Government Service Insurance System. It's a private, private pension, it's a pension fund for government workers. Sila po, 21% ang kanilang pong contribution rate as against actual salary. So, kung sumkita po ng halimbawa 30,000, yung pong 21% is applied to the 30,000 pesos. Tayo po, kahit na po kumikita ng 50,000, ina-apply lang po, yung kasalukuyan po ngayon 11%, doon po sa 16,000. How would you compare the pension of a typical, let's say, a 65-year-old person on pension from SSS versus GSIS? Sa GSIS po, ang minimum pension nila is 5,000 pesos. Sa SSS po, it's 1,200 pesos. Ngayon po, magiging 2,200 na siya. Pero yun nga po, ang laki po ng pagkakaiba ng paghuhulog. Sa atin po, 11% as against a ceiling, may limit po na 16,000. Tapos sila po, 21% on actual salary. Kaya po pag nagretiro yung kanilang mga pensioner, maayos po sila. Nakakasabay po sila sa cost of living kasi halos nire-replicate nila yung kanilang actual na sahod nung bago sila magretiro. So yun yung ating gusto din with SSS, Howie, na di ba gusto mo naman na pag-retire ka talaga, enjoy mo talaga. Kaya nga lang, minsan, ang pagtingin po sa SSS, expense siya, yung parang gastos. Pag nakita mo sa payslip mo, may deduction. Sana po tingnan natin siya as long-term savings. Na kapag po malaki ang inihulog ninyo, ang inyong itinatabi para sa inyong retirement, mapapakinabangan po yan pagdating ng Okay, inyong speaking of senior. gastos and cost, no? Yung doon sa Yes. diskusyon kung paano popondohan yung yung dagdag pensyon, no? Apo. Hindi lang naman yung efficiency sa collections Apo. ang pinag-uusapan. Yung executive salaries ng SSS, executives. Apo. Ito nga, may list, may table nga kami, no? I Apo. don't know kung relevant pa rin to, pero this is fairly recent, no? Siguro na pinapakita na rin Apo. sa inyo yung mga ganyan. Yung pangulo ng SSS umaabot ng more than 4 million pesos per Apo. month. May mga bonuses Hindi and po to per month. Oh. Ito po ay annual. annual yan. Annual po. Okay. But including bonuses and Yes. allowances, magkano Tama inaabot po yan per yan. month? Ang sahod po ng aming Pangulo, it's 100,000 per month. Yung pong Pangulo ng SSS. Ayan, pwede rin nilang tingnan po yung sahod ng ibang mga GOCCs. Like, yung iba pong government corporations, pag po nakita nila, yung aming pong presidente ang may pinakamababang sahod. Yan. Okay. Bakit po umabot ng ganyan? Marami pong factors. Even po medical allowance, counted po yan dyan. Kahit magamit mo or hindi, kasama po yan dyan. Ang bottom line po ay wala po kaming extra na ibinibigay. Lahat po yan compliant with the Governance Commission for GOCCs na itinatag po ng isang Republic Act nung pong panahon, nung pong nakaraang administrasyon. So yan po, mayroon po silang pagtingin na kailangan pare-parehas po ang natatanggap na compensation across all GOCCs. Okay, kasi madalas yung pinag-uusapan, hindi lang naman salaries, pero yung bonuses, no? That's Apo. more discretionary, no? According Hindi to po. paano ba yan dinedetermine? At sa tingin nyo ba, pwede pang bawasan yun para madagdagan naman yung pensyon ng mga
mga miyembro? Ang amin pong bonus ay performance-based. At the start of the year po, may pirmahan po ang SSS at saka po ang GCG. Ano po yung mga magiging targets for the year? Ang targets po dyan, kasama po dyan yung increase in revenue, yung pong service, delivery. So kasama po yan sa mga pinipirmahan. Ngayon, at the end of the year, kung yan po ay na-accomplish namin, mayroon po ring provisions ang GCG in terms of providing bonuses. Kasi lahat po ng buong ahensya ng gobyerno, I think kahit naman sa private sector, di ba? If you've done a good job, bibigyan naman po ng insentibo. Okay, baka hindi alam ng iba na pati yung domestic helpers pala, yung mga katulong sa bahay, mga family drivers, ay kailangan may SSS benefits din at may Yes. nagbabayad din yung mga employers nila. Yes. Aaminin namin, no, mababa ang aming compliance ng kasambahay coverage in terms of our household employers. Kasi una, mayroon tayo talagang isinusulong na amendment of the kasambahay law. Kasi alam mo, Howie, ang laki nung penalties and arrears minsan for the household employers. Kasi yung iba, matagal na sa kanila yung kanilang mga kasambahay. So lumaki. Yung nakalagay kasi dun sa batas, dapat binayaran from the time na sila ay Kung hindi, na-employ. ano yung penalty? Iyon, ang laki po nun. Kaya marami pong nadidiscourage na employers, household employers. So, yun po yung isinusulong natin na dapat merong condonation powers I think po ang ating yung Pangulo commission. yata ng SSS ay parang yun yata yung ipinaglalaban ngayon. Yes, tama po na yan. ma-condone Yes. para mas marami yung mag-comply. Yes, Hindi totoo po matakot yan. sa penalty. Tama po yan. Okay, para sa mga nakikinig na mga employers ngayon, na mga domestic helpers, at yung mga domestic helpers mismo, ano ba, paano ba sumunod sa batas? Pupunta lang sa SSS? Is there a website? Is there a phone number? Yes, meron po kami kasi kailangan mag-register yung ating household employer as employer. So, kailangan lang din po may SS number siya. So, sa anumang pong branch namin, pwede po kayo pumunta. We have 290 branches. So, pwede po silang pumunta, register, may application form lang po doon. Kasabay po doon, may mga pipirmahan. And then, pwede nang bayaran yun monthly. Yung sa may mga bayad center din kami, may mga tellering offices kami. So, yun, para protection natin yan sa ating mga kasambahay din. Kasi they will also enjoy And to sickness register, benefits. what documents do you need? Do you need a birth certificate? Birth certificate po ng ating mga kasambahay. Yun ang isa namin. Tama ka dyan, Howie, no? Yun ang isa nating nagiging problema in terms of compliance with the kasambahay registration. Marami kasi galing probinsya, walang dalang birth certificate. Tama po. Tinatanggap naman po namin ang baptismal certificate. Kasama, Pwede na yun. pwede rin po yan. Tapos meron naman po mga late registration sa ating mga local civil registry. So, pero basic po yun. Kailangan may pagkakilanlan po ang ating pong mga kasambahay pag nirehistro natin with SSS. Okay, mga senior citizens, saan naman pwede magtanong at humingi ng tulong? Meron po tayong hotline. That's, I think it's, yan, nandyan naman, no? Ang ating hotline. Yan, Meron nakalagay din po na sa tayong screen. email. Meron po din tayong Facebook. Ayan, may text din po. Marami pong paraan para maabot po ang SSS. So may sasagot ka agad ng mga tanong tungkol sa dagdag pensyon. Kailan mag-uumpisa? Kailan ba mag-uumpisa? Ayan. Ang sinabi po ng ating Pangulong Duterte, effective January 2017. Humihingi lang po ang SSS ng about a month para po ihanda yung aming IT system. At saka po, syempre, may mga arrangements kami with the bank. Kasi lahat naman po So you're yan. asking for a postponement to February? Opo, 1 month lang ma'am po. To update lang yung aming system, pati po yung arrangements with the banks. Kasi Howie, nire-remit lang naman namin din sa bangko yan. At the earliest, sana matanggap na by end of February o di ko po kaya at the latest, first week of March. Pero retroactive. So magkakaroon sila Including ng... January? Yes. So pagdating ng February, doble? Yes. Yes, tama po yan. So 2,000 po o 3,000 kung Marso namin mailabas, may pamasko pa rin po sila either Valentine's or summer. Okay, nabanggit mo na may mga iba pang serbisyo, may mga maternity pay, Yes, disability. tama po. So hindi ito utang, ha? Hindi po. Kapag yung SSS member ay mabuntis, Tama po. magbuntis, may makukolekta sakit. siya. Tama po. Kung magkasakit ka, tapos naubos mo na yung iyong leave credit sa opisina, ang tutulong po sa inyo SSS. Ang isang maganda, Howie, na kailangan nating talagang ipaalam, no? Syempre, parang yung iba, agam-agam na, naku, nagtaas lang ng contribution rate, ganyan. Kaya po kasabay itinaas yung monthly salary credit dahil ayon po sa SS Law, yan ang ating basis for computation of benefits. So asahan po nila, tataas din po yung mga benepisyo, yung computation po ng sickness, ng maternity, tataas din po yan. So iba Kasabay yung na tataas. pinanggagalingan ng pondo para doon, hindi doon sa taas ng dagdag ng kontribusyon.
yung pagtaas ng kontribusyon para lang sa dagdag pensyon yon. Hindi po. Actually, ang gagamitin po nating pondo para po dito sa dagdag na pensyon, yung pong current. Yung pong current contributions natin, plus yung pong investment income natin. Yun po ang panggagalingan nitong pondo. Again, yung pong mga additional na contribution, yan po ay inaabang naman natin yan para sa mga susunod pa natin o yung mga iba, tama ka, yung mga ibang benepisyo natin. So but not there's for maternity pension. benefits, there's death, There's, sickness? Meron po tayong sickness, may maternity, mayroon po tayong disability. So kung kayo po ay nagkaroon ng kapansanan while At hindi working. makapagtrabaho. At hindi po makapagtrabaho. Gumraduate ka na, 120 days ka nang may sakit, hindi ka na makapagtrabaho, disability na po iyon. Ayan, nakalista ngayon yung mga benefits sa Ayan. TV screens. Ang dami po. Oo. So those are payments, no? Hindi mga utang yan. But nagpapautang din ng SSS. May Yes housing po. loans? Meron po tayong, ngayon, meron po tayong salary loan. Ayan, nakalagay din. Ayan. Business loan. So if you want to set up a sari-sari store, pwede kang umutang? Pwede po. Meron po tayong mga for small and micro enterprises. Yes. So kailangan pumunta sa opisina para malaman yung lahat ng impormasyon or Pwede po everything is on the website? Kasi meron po tayong Facebook, parang lahat naman may Facebook na ngayon. Meron po mga sumasagot sa ating Facebook. Meron po tayong email. Yan po ay meron ding grupo na tumutugon dyan sa ating email. Yan. Okay, babasahin naman natin ngayon ang tanong na ipinadala sa atin sa pamamagitan ng social media. Tanong ni JG Fajardo, sakaling mabankrupt o mabangkarote raw ang SSS, ay mababawi pa rin ba ang kanyang kontribusyon? Ina-assure po namin hindi po talaga mababangkarote ang SSS. Una, yun nga, kaya kailangan na merong mga maayos din na hawak ng pondo, no? So, minsan tinatanong nga po yung mga compensation. Pero kasi kailangan din po namin makipagsabayan sa pagkuha ng mga tao from the private sector. Kasi ang SSS po, 487 billion ang pondo. So, para pong nakikipagsabayan ka sa pag-hire ng mga bangko. So, yun po. Pangalawa po, totoo po yun. May garansya po ang government in terms of ating pondo sa SSS. Pero again, katulad nga nun, sinabi naman ng Pangulo, ayaw naman natin mangyari po yun. Naiaasa natin sa ating mga taxpayers yung pagpapatakbo ng SSS. Kasi katulad niyan, I don't know if you're aware, di ba, meron naman tayong yung AFP-RSBS, for example. Sa ngayon, pumipila na sila sa national budget dahil hindi maayos yung pagkahawak ng pondo. Hindi po yan mangyayari with SSS. This is for military servicemen. Tama po yan. Oo. Tama po. Ayaw po nating mangyari yan. Galing sa government budget yon. Pero they're also GSIS members, no? Dahil Hindi government po. employees yun. Hindi, iba po. pa yung military. Yes. Humiwalay po sila sa GSIS, I think, way back in the late 90s. So may sarili silang pension system. At ang nangyari po, hindi po naalagaan ng gusto yung pondo. Kasi siguro hindi naman nila yun forte. Unlike po ang SSS, talagang may mga investment managers po tayo, may mga actuarial people po tayo. Yan po yung mga nasa bangko, mga nasa financial institutions po yan ang galing sila. Okay, so to wrap up, yung mga website nyo and then yung phone numbers na nilagay kanina, may tutugon dyan kaagad. I'm Yes sure po. marami pang mga tanong yung ating mga viewer. Opo. Alam po ninyo, yung pong dagdag po ninyong magiging kontribusyon by Mayo, yan po ay hindi lamang po tulong kay lolo't lola ngayon. Yan po ay papakinabangan din ninyo kapag po dating ng panahon. Kasi kayo naman po ang magpepensyon, kayo naman, kumbaga, ihahabol po natin yan, yung mga pondo niyan para sa inyo in the future. Okay, maraming salamat sa iyong panahon, Ms. Louie Sebastian, Assistant Vice President for Media Affairs ng Social Security System. Salamat din, Howie.